Ato ni bayo, ato kamot sa tunamay. Balaan, langit ng amay. Nag-iaog kami sa imo atubangan, nagasimba sa Espiritu kakamaturan. Nag-acknowledge, huwag kami si mahimo kung wala ikaw. O Diyos, namon nga balaan, padayon ikaw sa pagulag, sa mo tunga subong. Lord, open the heavens and pour out your anointing and your Spirit, Lord, and pawasa kami. We are hungry and thirsty for you, Lord God. Salamat sa iyong promesa na kung magpalapit kami sa imo, ikaw hindi magasikway sa amon. Kag Lord, ikaw gid magasugata sa amon tanan kinahanglan. Kag subong Ginoo, usisa kami padayon, kuha ang tanan ng mga balabag sa amon sulod. Cleanse us with the blood of Jesus. Nahimuha kami takos na magabaton sa pagkamayo halin sa imo. At subong man, Lord, we present to you our tithes and offerings. Salamat gid sa imo katutong kagkaayo. Kung wala ikaw, wala inita na nagabot sa amon. Therefore, inadulong na mo ng parte mo sa amon kinitaan. Salamat nga sa paghimo namon, Ginoo, ginaguba namon ang spirit of poverty. Wala ka-exist sa amon. Lord, ang imong prosperity nagao hulag subong kaginabubo mo. Lord, hindi lang sa amon lawas, kundi sa amon kalakad, sa amon espiritu. Tatlo namon kaparte. Lord, ginagkumpisal namon nga nag-prosperous kami sa imo atubangan. And Lord, right now, O Lord, bless mo man ang imo alagad. Kag Lord, samtang magatindog ako padayon sa imo kabataan. Wala ko sing ibang ginasaligan. Wala ko nagasalig sa akong kaugalingon nga gusto. Kaugalingon nga kaalam. Wala pulos ang tanan. Lord, nakapobos ako sa imo tubangan. Once again, gamiton mo ako mga tarog para sa tarog pagpakamayo para sa imo kabataan. Gamitan akong bugos, subong i-possess mo ang akong kabugusan. Lord, subong palangadaan, inabalik na namon ang imaya kadung sa imo. Ikaw lang ang takos na magabaton sila. Salamat kag ginatugyan namon ang kabugusan. Sa imo lang gid ako gamhanan matamis ka pangalan ni Kristo Jesus. Sa tanan magasiling. Amen. Amen. Amen gid. Amen gid. Hallelujah. Magapadayon kita mga pinalangga kag sa naligan. Ang mensahe nga ginhatag ni Lord sa aton katahom sadto mga kauturan ang espiritu sang gahom nga ginpromisa sa Ginoo nga aton mabaton sa tion nga kita makabaton sang ginatawag baptism sang Holy Spirit. Kag aton ina gintun-an Book of Acts chapter 2 ang record sina. Kaya muna ang pinaka-importante gid mga agree ka muna hindi. Agree ka mo. Spiritually the same. Okay, atong Book of Acts amo to siya ang una-una gid nga fulfillment sang hambal ni Jesus Christ sa mga disciples. Wait in Jerusalem until ye be endued by the power from on high. Nagulat sila. Okay, pagulat nila, nag-abot ang Holy Spirit, nag-abot siya, kag in-record ang tanan niya. Ara siya. So, i-compare mo na subong atong na-record, i-compare mo to sa experience mo subong, kung parehas gid, wala kinalis, dira pa ka magsiling original ni siya. Ang akon, nga nga sa akon subong. However, kung may diferensya, sa jutay lang, oto, hindi na yung original. Okay, example. Gintunan ta sa nagligad. When the Holy Spirit, Book of Acts, nag-abot sa ila, siling sang versikulo, suddenly, there came a rushing mighty wind. May ara sing hangin nga mabaskog, nagabot sa ila. Dason,
there was that cloven tongues of fire nga nagtungtong sa ilang mga ulo. And the verse says, and they began to speak in tongues as the Spirit gave utterance. So dira lang ta, isa lang kwaon ko da. Pag-igo sang Holy Spirit, physical nga ebidensya is that they speak in tongues. Amo lang ka-simple. And so, kung ikaw subong nag-claim that you are also baptized in the Holy Spirit, then, pamangkot, naka-speak in tongues ikaw. Muna siya. Kung ang sabat wala, so hindi ka maparehas. Because sila may speak in tongues, ikaw wala. Amo lang naka-simple. So, bisan, ano mo na ka-insist nga original na siya, okay? Ano mo na ka-explain nga kanami, do tsurada, do mo man, wala na nagakahulugan nga nangin original na. Because ang original, simple lang. Kung anong natabo sa una, dapat amo matabo subong. Sakyan nyo ko? Sakyan nyo ko mga katuran. Reason kung nga explain ko, kay luyag ko ang genuine, kag ang gusto nga pagtuo mag-abot sa aton, because my power nga dala ini. Ano hambal ni Jesus Christ? Ginwali ko nagligat. Acts 1:8. You will receive power. Spirit of power. Ang itong namba ko nalagyan. Siya, after, tapos sila niya, the Holy Ghost is come upon you. You will receive power. Kung ang Holy Spirit mag-abot sa imo. Now, sinong gambal? Si Lord. Abot ni Lord, mga kauturan, nga sa kalibutan, especially sa aton subong, kinanglan kita power. Without God's power, hindi kita makapadayon. Tandaan nyo, gracias ang Diyos na nagbulig sa aton. There were times, so many times, frustrated ka na, luya ka na, daw mag-give up ka na, daw magbuang ka na, daw lain na gid ang sitwasyon, daw kapanumpa ka na, wala na gid. Now, sa sitwasyon katulad sa na, you need the power of God. Power of God, kay kung wala ang power of God, madayunan ka, hindi ka kapadayon. Because sa kalibutan, ang kaaway ari diri. Ang kabalutan, may power siya. So, may power si Satanas, may power. Ti, anong padaog mo sa iya kung ikaw iyaway power? Kanya? So we need the power of the Holy Spirit, and that power of the Holy Spirit, siling sa Biblia, nag-abot sa apostoles sang time nga na-receive nila ang Holy Spirit. So muna natawag baptism and the Holy Spirit. Kisa na siling ko nang lawas mo, ginabaptize naton. Yes, nagligad Sabado. Ligad pagit Sabado to, no? 54 kabilo, gintusmog naton. Okay? Bautismo sa tubig. Lawas mo ang nabasa. Lawas mo ang gintusmog. Simbolik adto sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Oh, amo na siya. That's why kung wala ka mabaptize sa water, kinahanglan mapabaptize ikaw. Otherwise, wala ka, hindi ka ka-claim nga nangin partaker ka sang kamatayon niya kag pagkabanhaw niya. Gusto mo ng explanation sa Book of Romans. We died with Christ sa baptism. Na-resurrect kita with Christ pagi sa baptism as well, because pagtusmog sa imo, ginhawas man ikaw. Okay, symbolical. But inaiya para sa lawas mo na, tugmaw sa tubig ang panawag. There is another experience. Number ng Book of Acts, it's called baptism in the Spirit. Sa sulod mo, ina nga experience sa pinakasulod mo. Kag-amo ni siya ang usikan sa mga apostoles dito sa upper room, okay, nagpuasa sila, dito naghulat sila, tub-tub nga nag-abot ina mga kauturan. So, when we talk about speaking in tongues, muna siya ang controversial kayo nga subject. Because, una pa lang, paghambal mo na, daw kawirdo na para sa iban, and outright, may mga iban kasiling, sa panulay na niya, wala na niya sa amon. Or, sang una lang na iya. Okay, wala na subong.
Amo na outright ang makuha mo na sa kwa. No wonder, mga katuran, hindi natin makita ang manifestasyon sang Holy Spirit. Kaya hindi siya makahulag unless nga ma-invite siya kag maintindihan mo siya. But sa aton case, for example, sang youth camp naton, kita nyo man to, ato man kamutanan siya na. Because ang instruction lang ni Lord, siya i-explain mo sa ila, okay? Basta kay kung makaintindi sila, I'm going to back you up, back upan ta ikaw, at tanan nga malihans mo, nga ready sila, tandugon ko sila with the fire of the Holy Spirit, and I will cause them to speak in tongues. Kag ato nakita nyo, kita nato ng manifestation. Nga nagapamatuod, husto ang Biblia, kag hasta subong, ara nag-exist ina mga kauturan. Nga aman gintindugan, kag ginpatihan ta, that's why, nagamanifestar siya. Kwa nyo mga auton. And so today, sigihon ko ni, kay ang aton ginatawag pagtuo, suliton ta na, mag-aabot pagi sa pagpamati, so at aton ini, tunan subong, may mga 7 kabutang, ishare na kon subong, nga nagapati ko makabuligid sa tagsa-tagsa sa aton, kung nagapangduha-duha kita, when it comes sa baptism ng Holy Spirit, or speaking in tongues, nga ginatawag. May mga 7 ka mga rason why nga we believe in speaking in tongues. 7 ka rason. Kaya kung nag-take note ikaw, kuhaan siya. Yung sa kabulig, ini mga kauturan. Now, unang rason, diretsyon ko na lang, the tongues are the initial sign of the infilling. Initial. In other words, ang una. Okay? Nga palatandaan nga nagsulod siya. Okay? Nagsulod siya. Sa kaso sa mga apostoles, ato sila sa upper room. Okay? And then the Bible says that suddenly, gulpi lang, okay, nag-abot ang Holy Spirit, nagsulod sa ila, kag deso na muna nakasulat sila nga, and they were all filled with the Holy Ghost. Napuno. Napuno sila sang bala ng Espiritu Santo, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Began, sila nga, to speak in tongues as the Spirit gives them utterance. So pagsulot sa Holy Spirit, mga katuran sa ila, ang natabo, nakahambal sila sang lain nga pinulungan na sila mismo wala kaintindi. Kaya ang Holy Spirit, amo na siya ang nagpahambal sa iya. Okay? Very clear. So, makita natin diri subong, ang ebidensya, hindi man ni magliwat pulong na sa Ginoo. Explain ko lang sa inyo kung nga importante ini katama. Okay. Diri sa aton, once nabaptize ka sa Holy Spirit, okay? Ara na siya, initial lang to Ara na siya. Naka-speak in tongues na just like for sa camp, or dito sa aton convention, or perhaps diri sa uli. Tagaan ko chance, pero later lang na, ara ta sa stage subong, gina-explain ta na itodo, kay useless man yung gihapon mo. Nga, example, abi subong masiling ko, sinong gusto bautismo sa Espiritu Santo kadto diri? And then, wala man kakaintindi, hindi man gihapon na mag-abot sa imo. Kwa nyo? Kwa nyo? So, abot sa punto, nga maintindihan mo na kag ikaw na mismo, ang mag-desire sina, okay? Mabaton mo gina siya. Because hindi man ako ang nag-baptize. Okay? Sa tubig, ako ang nagtusmog sa imo. Okay? Sa Espiritu, hindi. Si Jesus Christ, ang mo mahimo sina. Kaya man ari man siya gyapon dire, bisan hindi mo siya makita physically, ang Spirit yari dire, kag amo na siya. Amo nang hambal diyan, di baptize sila niya, nga Jesus Christ, kung mag-abot siya, He will baptize you with the Holy Ghost and fire. Holy Spirit. Si Jesus ang mahimo sina. Alright. So, ikaduwa nga rason nga nagapati kita sini, tongues are for spiritual edification. It is the language of our spirit. Diri ko tagaan bugat. Ang bersikulo sina, mga katura, nagasiling ang Corinthians 14 verse 4. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Okay. Explain ko na sing insakto gid.
Siling niya, ikaduwa nga rason, nga agapati kita sa speaking in tongues. Because sa sininga kamatuoran, siling niya naghahambal siyang dila, speak in an unknown tongue, edify it himself. Now, Ari, nagligan din-explain ko sa inyo. Bilang mga anak ni Lord genuine nga tutuod, nag-aistar kita sa duha ka kalibutan. The physical world, spiritual world. Why? Because tatlo ta kaparte eh. Man is a spirit who possesses a soul and lives in a body. Now first, sa physical na world, okay, may ara ikaw, tanan ginagamit mo physical. Including my language, ikaw nga physical. Your own language. Okay? Kaysa body ni na involved diri, ang 5 senses mo na involved diri. And so therefore, my language, ikaw, sa natural. May natural nga language. Kung di ka sa Bacolod, ti kalabanan Ilonggo kita na. May karayana na. Oh. So, takon, timo. Oh. So, dito na sa tabok, pero ari man na diri gyapon, may language kita natural. Now, huna-una kung ano ang matabo, kung wala kita sing lingwahe, nga natural. Tulo ka na ilang tabla? 40 kagamuni. Kay sa tulok, wala kasing may makuha dara. Kuha nyo? Oh. So that's why may ara ka sang natural nga language. Kag adlaw-adlaw ginagamit mo na, kag hindi ka kasurvive kung wala na siya. Nga bisan ang apa, mga kauturan, nag-invento sang ila language via sign language. Correct? Bisan na pa, nag-communicate siya. May language man siya. Kay hindi pwede nga wala ka sing language. So physically, kinanglan tana mga kauturan ang inatawag language. Kag may ara kita sina. And since kita naintindihan ta, hindi lang ta physical, kundi may spiritual kita, diri na masulod. It's very clear. Ang Biblia katudlo sa aton that speaking in tongues is our spiritual language. Spiritual language. Okay? Kung maintindihan mo ni, hindi mo gusto dulaon ni siya o isikway mo ni siya, otherwise, hindi ka makompleto. Hindi ka balanse. So sa spiritual nga language, mga pinalangga, speaking in tongues, ang panawag siya na. It is a language from the Spirit. Holy Spirit na yan. In fact, ang physical mo nga mind, hindi siya makaintindi. Outright iya, i-reject yan na. Hindi siya kaintindi. Kag nabalaan na sa Ginoo, that's why gin-explain niya nga daan, sila niya, kung mag-speak in tongues ikaw, in 1 Corinthians 14, sila niya, your mind is unfruitful. So, wala, nag-function. Hindi siya kaintindi, mga kauturan. However, sila niya, in the Spirit, you are speaking mysteries, sila niya. Mga tinago, mga kauturan. Iyan na sa Ginoo nga area eh. What a privilege para sa aton nga taga-anta, chance sa Ginoo nga mag-experience sina. Amen. Nakita nyo na, subong? Nakita nyo na? Kung nga gapati kita, kag nga kinanglan na. It is a language. And it is a language sa aton spirit, mga katuran. And that's why silang sa bersikulo, are, padayon ta. Okay. Number 3, praying in tongues keeps our prayer in line with the Word of God. Kahambal sa Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for, as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Now, si Paul gin-explain niya, amuning ma-experiensyahan mo, especially kung ikaw, intercessor, kung ikaw nag-intercede. Siling niya, pabatyagon ikaw sa sulod, mga meaning sa imo espiritu, siling niya, hindi ka kaintindi because siling niya, ang imo mabatyagan dira siling niya, the Spirit itself, because ang Holy Spirit na ni siling niya, amo ni siya, ang nag-take over o kung nag-control sa imo, siya with groanings. In other words, kung ang isa, anong Ilonggo sa groanings? Agong, ano na? Gaugayong. May maintindihan ka kung ang magagawa sa babaya o gayong? Hindi ka kaintindi. Kung ang gadalagan dira, basta ang imo nabatian, o gayong. Ya, o gayong siling niya, nga hindi, siling niya, hindi iya mamit lang. In other words, hindi iya mamit lang sa physical yang lingwahe. I don't know kung may mga experience ka muna nga kung magdalom ka na sa presence ng Ginoo, dalom na ba? Grabe kabugat ang presence ng Ginoo and you really want to praise God. You really want to seek God. Grabe ang igo sa imo and nagahibi ikaw and there's that groaning inside of you, luyag mo ma-express sa Diyos pero hindi ka kabalo kung paano mo himuon. And besides, ang gagawa sa baba mo nga imo physical nga language as if hindi sufficiente nga makadescribe kung ano gid ang ara ginabatyag mo sa sulod. I don't know. May naka-experience ikaw sila? That is the work of the Holy Spirit. Hunger sang Spirit ina nga ginapabatyag yo sa imo. That's the right time nga maka-take over kag maka-switch ka kung ikaw baptized sa Holy Spirit. You speak in tongues because the moment you do speak in tongues, mga kauturan, dira mo mabatyagan ang release. Dira mo mabatyagan ang release. Dira lang gid mga kauturan nga masiling mo mapagwa mo kag mapautwas mo ang tanan. Although your mind is unfruitful, but ang spirit mo mga kauturan naga-enjoy siya na. And this is the Lord. Hulag ni siyang Ginoo. Sakyan niyo ko gyapon? Sakyan niyo ko gyapon? Okay. So, amo na siya. Ikatatlong rason kung nga nagapati kita speaking in tongues. And then number 4, that praying in tongues or speaking in tongues stimulates sila niya faith. Stimulate. O kung sila niya ang word dito sa King James is naga-build up. Okay? So, but you, beloved, building up yourselves in your most holy faith, sila niya praying in the Holy Ghost. Now, when you speak in tongues, siling yan, in the natural, wala lang na siya. Pero siling sang Word of God, in the Spirit, you are building yourself. Hallelujah. Kung ma-explain ta na, saan eksakto? Kundi sa physical, pag siling mo nag-build muscles ka, bodybuilding. You know, may disiplina nga natabo da, himo mo na pirmi, exercise mo. Sang una, hindi man na amo na kadako ang maskulo mo, subong amo na siya, because you pay the price, right? Nag-exercise ka. No, kung wala ka exercise, may madako man sa imo, po dire. Hindi dire. So, kita nyo man na. So, sa physical. So, dapat mo himuon na. What is true in the physical is also true sa spiritual. So, ang spiritual, paano gali magbasko kita mga katuran? According to the Bible, siling niya, agutong pagtuo mo, balaan nga pagtuo, magapag-un ini, you pray in the Spirit or you pray in tongues. Ang buot sa silingon. Dira gali. So, una hindi ko na nakita, that's why wala na akong desire. However, sa nakita ko na mga katuran, ako na gina-exercise na. Because praying, number 5, reason, in tongues is our direct hotline to God. Praying in tongues are prayers which the enemy can never understand. And therefore, it is a kind of prayer that Satan cannot intercept. Agree ka mo na? Amen na, kamsi na? Yang ang spiritual language, which is speaking in tongues, silingyan mo niya ang pangamuyo nga hindi ma-intercept sang panulay.
Balo ka ang panulay, siya do man ni siya ka-wise. Okay? Mati ni siya permi mo. Ha? Ano nga na ang, sa una, manina ang panawag, maniningad. Subong ano na sa kani? Marites. Oo. Ti ang panulay, siya author siya na. So, kung mga muyo ka, mamati na siya. Amo gali na? Wala. Nga man, intindihan niya ikaw. Intindihan niya prayer mo. Okay? Kwa nyo? May panulay nga ilong ko. Ti amo man ang ipadalaya da. Mamati siya mo, so maintindihan ka. Correct? Kung Amerikano na siya, ti Amerikano nga panulay man eh. Muna bala. So maintindihan, so ma-intercept. But when you speak in tongues, mga kauturan, hindi siya kaintindi. Galingin ang ulo niya. Amen? Hallelujah. Galingin ang ulo niya. That's why, kung maka-experience siya kabalakay, no, nag-experience siya tani. Okay? Kaya kita. In ang time, down na down ikaw. As if, wala gid. Wala si may makabulig sa imo. I don't know kung nag-experience siya ka mo na. Kay ibutang sa Ginoo sa mag-experience siya katulad sina. Nga may experience siya katulad sina, kay luyag ni Lord ma-experience siya taman ini kung anong mahimo sang ginatawag praying in tongues. Because experience siya ko sa akong life, down na down ko, depressed nga ginatawag. Pastor ka mo makanaw, ako pa. Depressed man eh. Amen? Kamu mo man. And there are times, sa tungang gabi, ibirahon ka kapanulay, dason may butang siya nga balatyagon da, dayon man kulukulbaan ka man, nagpulupanik ka man, shoot up ang blood pressure mo, siyempre naglain ang pamatyag mo. See? So, ang ara sa pinsar mo, ano? Siyempre, ospital. So, anong sunod nga ara sa pinsar mo? Siyempre, ang bayad sa ospital. Kag dira ka na yung kakulukalma ka, hindi na lang kay Basi. Dira ka na, Lord, bro, ayo, Lord, kayo na. Wrong. Ari ang solusyon nga namin, mga kauturan. That's why gusto ko i-share ni siya. Ikaw sa kabulig ni siya. Because when you got the baptism and you got the power, sa time nga you are under attack, mga kauturan, you can switch. Switch ka the Spirit. Sa sulod ko, Lord, bala na ko nung matabo sa akon. Basta ari ko sa imo, wala problema. Then I start to speak in tongues. Kami lang nga duwa ni Lord. Amen. Kagbala na kung ano kadugay na, wala problema. I guarantee you, mga utod, magdugay. Mampawan kaya. Dasig lang. Dasig lang, mampawan ka. Hallelujah. Why? Direct mo. Direct, wala sing maka-intercept mga kauturan sa nga minsan. Direct, makalambot ka sa Ginoo. Number 6 reason why we believe in speaking in tongues, it enables us to pray for the unknown. Kaya the fact nga hindi ka kaintindi, sure kaya nga nagagawa sa baba mo, si Lord lang ang nakaintindi. Amen. Si Lord lang, kaya all-knowing siya. Amen. And there are times kung ikaw intercessor, pabatyagon ka sa Ginoo. Perhaps in the middle of the night, kamata ka, lain matyag ko, sundo ka, kuhan ka. Actually, hindi na para sa imo. Sa totoo lang. The Lord naggamit lang sa imo because nakita iya masaligan niya ka. Okay? Kag you are baptized in the Holy Spirit, na sila hormone ko ikaw, pwede. Okay? May isa to sa amuni luyag, iya amuni nag-desire sa amuni, you pray. Ano pag-pray mo kay wala man kaya kakilala, way makakabalot siya eh. Pero nabatyagan mo. Okay? Amo nang intercessor, hindi nagapatunga ka eh. Okay? Imbes ato siya mabatyag, ikaw gipabatyag sa Ginoo. Okay, para masalbar siya. Perhaps ara siya sa ital-ital. Okay? Tunga-tunga na. Daw ga, tinga na siguro. And needs prayer. Okay? And the Lord, ginpukaw ya ka. Example. Sige, pabatyag ikaw. But you don't know what to pray. Why ka kabalo? And you just started to pray in tongues. Hallelujah. Until mabatyagan mo ang release sa sulod mo nga nagapaintindi nga ito siya na salvar paagi sa imo. It's through your prayer. Prayer in tongues is very powerful. Siling sang Romans 8:26 siling niya,
Okay? Nabasa tanan ni kagina. Sila, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. All right. Now last, diri kita magatakop mga kauturan, reason why we believe in speaking in tongues. Because tongues are for worship and giving of thanks. Okay? Hindi lang siya prayer, but at the same time, simba ni siya. Ginagamit mo sa pagsimba kag pagpasalamat sa Ginoo. Now, amuning sitwasyon, because Paul nagsulat sa 1 Corinthians 14:15, may mga confusion nga katabo sa mga tao. May mga tao nga nagasiling, hindi na kinahanglan speaking in tongues. Just like subong bala. Speaking in tongues, sang una lang niya sa mga apostles. Common mo na mabatian. Ipagwa nga do, wala na siya subong. Hindi na sa pwede subong. But you see, ano ang purpose niya? Anong purpose ng speaking in tongues? Very clear. In Book of Acts. Sila, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. And the sign ng Holy Ghost nag-abot sa imo is speaking in tongues. Okay? Hindi mo na ma-deny. Okay? So, kinanglan naton ang power, especially sa time naton subong. Okay? So, nag-confuse sila. Sa time ni Paul, that's why sila niya, anong himuon ta subong? What is it then? Sila niya, ano na subong? Okay? Anong himuon ta? Kanami kay Paul, because I know ang iyan naintindihan, parehas sa ato naintindihan, spirit, soul, and body. That's why, explanation niya, okay, yeah, I will pray with the Spirit. In other words, I will pray in tongues. And I will pray with understanding also. Ano gini mo niya? Dua. Ginpa-function niya ang spiritual language. Kag ginpa-function niya man ang natural yang language. Amo na ang dapat sa genuine nga anak sa Diyos. Dapat may duha ikaw. Kuha nyo? Kung pwede malang ang duha, nga hindi mo kuhaon. Because ang iban ga-insist, hindi na na yung tongues yung natural language lang. Okay man na. Wala man na kung amo lang na yung luyag mo. But as for me, pribiliyo ko man kag-right ko man nga makuha. Because humble ni Lord, makuha ko eh. So that's why si Paul, nagsiling siya, ay muunta mo na eh. Mga muyo ta nga nagatangs, mga muyo man ta, sa aton hinambalan, nga maintindihan kita. Hindi ka namin. So dire lang, kay gaan man ta sa Ginoo sang common sense, kag wisdom, nga kabalo ka kung diin mo gamiton. Diin mo gamiton ang physical mo language, natural language. Ara ang instruction sa Bible, siling niya kung ang nagatipon ka mo, and someone, siling ni Paul, will speak in tongues, siya let someone interpret siling niya what he is speaking. Kung wala, siling niya may maka-interpret siya na pauntata siya. Now, ang buti silingon siya sa simba nga para sinibala. Okay, gathering. Public gathering. Okay, kaysa public gathering, dapat common sense ang gamiton mo ang physical mo nga language. Okay? Nagasigi ko speak in tongues din karon. Example, gawali ko, puro tongues ning wali ko. Sa pamatyag nyo ay makauyon man kabusina. Mapuli ka mo, pag sulod nyo, wala sulod. Pagwa nyo, wala man sulod gyapon. Di okay lang ka mo sina? Natural, hindi. So, correct si Paul. Correct. Sila niya, kung may mag-speak in tongues, if it is a public assembly, sila niya, kinanglan may ma-interpret. Kung wala interpretation, pauntaton na siya. Very clear, kaga mo nang ginahimo ko. Because amo nang instruction sa Ginoo. Now, because
Example, kung may mag-speak in tongues, there is aton subong, and somebody, may gift of interpretation man, nga samtang naghahambal sa tongues, naintindihan niya, matindog ni siya, kag i-interpret niya, para mabinipisyuhan kita tanan. Malipay ta bala, makasita, amen, praise God, kaya naintindihan ta mo, may interpretation, pa nyo? Pero kung wala, siling niya, pahipuson na siya. Amen? Basta? Kuha ninyo. Pero, kung ini-private, for example, kagamo na nga ako niya, na inang kanta tabla, just you and me. Na? Ano ang kanta gani? You and me. When the curtains, something amo na, sing niya. So, meaning private, between you and God, diri masulod mga kauturan ng tongues. Because sila niya, he who speak in tongues, edifieth himself. Gina-build up niya ang iya kaugalingon. Okay? Hindi ang kaugalingon sa iban. Pa nyo? So, durupan ta, personally, upod sa Ginoo, you speak in tongues, I speak in tongues, hindi naman kinanglan tunugon ko, Pa nyo? Kaya ang iba niya, kung diin gani itong damo tao, dito ya patunugon. Common sense, anong matabo da? Anong matabo da? Ha? Klaro. Kung sa Cebuano pa. Klaro. Ang saman, ang klaro. Kapabilib. Oh. Kuhaon niyang atensyon mo. Now, mind you, this is between you and God. Hallelujah. Amo na siling ni Paul, siling niya, basa ako mong bilog at chapter 3. May timpo ka mo. Siling niya, I speak in tongues more than ye all. Labaw sa inyo tanan. Ang buot niya di silingon, hindi man pwede nga adlaw-adlaw. Ginahimo yan sa mga upod niya. Ginahimo yan privately. Kay Lord. Amen. Kag dira taya masulod. Intindihan nyo na? Exercise mo muna si Paul. Sila niya, you pray in the Spirit, meaning you pray in tongues. Kamulang niya duwa ni Lord. But sila niya, you pray also with your understanding. Sa diin siya, kung may mga upod ka, kung public na para sini, kuha niyo mga utod, tindihan nyo na Kaya kung hindi ka mo kaintindi sini, kag ti ang naintindihan nyo nga iyalan na sa Ginoo, kag ma-imbalance kita dire, ti mas puro na lang ta speak in tongues. Pag sulod ta diga speak in tongues, diga speak in tongues to. Ang gasalaka to ga speak in tongues man, ang gahulula to sa dom ga speak in tongues man. Ila mo lang tanaw. Siling sa mga tao dira sa gwa siya. Naglain pagit. Naglain lagi. Counselor. Agree ka ma? Oh. Labi na kung makita nila si Counselor ba? Diragi siya nagkatuba. Kita niyo mga utod, ang resulta na hindi ka mangin blessing sa tao because imbalance ka. I'm glad nga ang Bible is balanced. Ditudluan niya ito sa insakto. So very clear. Sila niya, when you speak in tongues, you pray in tongues, you pray with your understanding, you sing, sila niya, in tongues, may singing in tongues. Yeah, sila niya, then you sing also with your understanding. Hallelujah. Amen? Klaro na? Klaro na? So, private and public use sang tongues. Dapat maintindihan ta na siya. Okay, amo lang gina para hindi ta malabugay bala. Okay? Hindi ta malabugay. And so therefore, mga kauturan, amo ning reason kung nga nagapati kita sang tongues. Okay, sugpunan ko lang may Lord Supper pa kita. Sugpunan ko ni duro pagid mga kauturan. Duro pagid aton matun-an diri. Gusto ko ni nga matun-an because may power gani. Now, I don't know kung naka-experience ka mo sini. Ako, experience ko na may mga magikiro wala kong kaisa. Publicly.
Ga-perform sila magic. Damo crowd. Agyan ko na si Escalante sa una eh. Grabe ba? Gakakibot ka kay may mga, I don't know, ibang tricks siguro, pero may ara agad. And somehow, batyagan ko ang power. Sa sulod ko, kalain. So I started secretly to speak in tongues. Speak in tongues ko. Secretly. Reklamo siya. May-ari diri. Kamu, hindi mo siya kilala mo. Gina-counter ya ang gahom nga nagahulag sa ako. Kung ara ka man, andaman mo lang karon. Ginaamoy ako na. So, probatyagan ko nga amo tong hindi siguro kahulag bala. Pero kabalo ka kung anong ginahimo sang magikero na kung anong ginambal na. Nagahambal man sila nga hindi man maintindihan. Kalabanan ni orasyon mo. Kuha nyo na, daw Latin na siya. Mismo siya hindi man nakaintindi. Mga igusom, paktom, mga amo-amo na. Kabati na ka muna. Mga amo bala sina. Now, are, hindi na aksidente amo ni. Kung ang panulay, nagahimo sina. Kaya nga, ining magikiro nga, hindi makailungguhaw. Ilungguha lang bala. Nga maglatin-latin pa ka. Pero para sa ila, powerful, ining hindi maintindihan. Kaya ang iya words nga natural, litsi ilonggo, wala epekto. Pero kung i-orasyon niya na iya, orasyon pikot miyot. Tuwad. Damo tanan na ito na batian nga muna siya. Ga epekto ang panulay. Naluyag ko lang ipakita sa inyo bala. Nga kung ang panulay ga amo sina, may ginasundan ni siya mo. Because ang fake, mga kauturan, wala fake kung wala genuine. Tandaan nyo na. Because ang fake, copy ang genuine. Bisan sa kwarta. Ang panulay, may mga amos na. Kita nyo na? Kadto ka bala sa manugloy abla? O kung sino man da? No? Anong ginahimo ya? Naintindihan mo itong pusnga-pusnga ya? Wala. Pero kung nagapati ka, gaayo. Gambala sila, ayo man. Utod, are, ini ginahambal ko sa inyo, genuine ni. Kapati ganito sa isa panulay, iniya, hindi. No. Hallelujah. Sila nila, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. Hallelujah. Hallelujah. Amo na iya mga katuran. Iluyag ko maka-experience ka mo ni. Isa kagisa sa aton. At so i-desire na to ni. San pa? Amo nang pamangkot, san pa? Ha? Kung mag-200 ng gasolina? Kaya sunod simana, mautsinta ng krudo? San pa ka mo? San pa naton pangitaon ini mga katuran? Hallelujah. I challenge you, mga utod. Amo na yung time. No doubt, we need the power of the Lord. Hallelujah. Nga magupod sa aton. Wala, dua-dua siya. And praise God. Amo na siya gali. Mga sitwasyon nga daw hindi mo na maintindihan, just keep it to yourself. Amo na nga ako niya. Wala na ako gani ka kutib-kutib. Kaya kung magkutib-kutib ka na karon, kagatubang mo ni siya, nano ni siya? Daw ginaorasyonan niya ko niya. Hallelujah. What you see in your own time with the Lord, just spend time sa Ginoo. Katahom. Tilawin nyo lang. Tilawin nyo. So if you are not baptized in the Holy Spirit, seek the Lord. Because hindi naman kinanglan nga ilihan sa tagid ka. Kung hungry, kagtutuod kagid, sa kwarto mo mismo eh. Pwede na. Just you and God, mga katuran. Basta, kung ilid man sa Ginoo, nga batyagon mo man na, abi nga amo na, forward ka, mabaton mo man siya. Just like sang iban. Okay? Sang pag-youth camp natin, kita nyo man to eh. Putik eh. You know why nga amo to siya?
May lugar pa dito. Ay, sang gabi, Counselor, grabe. Ga-invitation ko, gulpi lang, burnout. Siling isang panulay, gid. Very clear, batyagan ko gid siya. Kag batyagan mo man sa imo kuan eh. Because remember, kung mabatyagan mo sa makita kag sa makuan mo muna dusun kulbaan kadayon, hindi na iya sang Ginoo. Outright, halin sa senses mo. Siling sa panulay, untata. Untata dulom ni magkala tumba na karon magtinangkas na daan mo na karon masarangan mo na. So ikaw abi, mad, hindi ka na makulbaan, hindi ka na madlok na. Of course. But siling ni Lord, wala pa na iya siling niya. Subong nga gabi, imanifestar kong gahom ko yan. Paintindihan lang sila bala. Kay baka panta ka. Kung mapaintindi, malambot nilang level, yung maintindihan nila. Lambot nilang pagtuo, igoon ko na sila karon. Very clear. Pag burn out na mo itong gin-refresh ang Ginoo, wala. Sige kuya. Dulong, sige ko ah. Pabatas na kabaton sa Ginoo. Hasta sa ngulang tiniyabaw na nagkalatumba na dulong. Wala na. Kulon, imo niya. Wala problema sa imo. Dulong kag sanag, Lord. Imo ni tanan di. Wala sing panulay nga mahulag di. Nga mo na sa sulod mo pa. Hallelujah. Siga kadali. Kita nyo naman to sa video. Kita mo lang naman mo. Good. Burn out naman. Kung diin nagahulag ang genuine nga power sa Ginoo, mahulag man ang panulay. Gusto niya i-counter na siya. But this is the last days. Tandaan nyo na. Kung maglakat ikaw sa spirit, kag mag-move ikaw sa spirit, wala sing panulay. Wala sing panulay magkabalabag sa imo. Amen? Okay, dara lang tanay. Enough na ni nga makakuha sang doubts because amo nang kalaban ng doubts. Damo ka doubts, speaking in tongues. Yan na yaman. Ininto na yan, muna. Damo. Ako sa muna mo na. That's why gintunaan ko gid para ma-explain ta. Amen. Okay? So matindog ta this time. Padayon on tani sa sunod. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Tas tato man kamot, let's pray. Lord, we acknowledge, Lord, that without you we can do nothing. And today, Lord, as we gathered ourselves in this place, why naman kami iban handom? Kundi, Lord, mabatsagan naman ikaw. Kag, Lord, makakuha kami mensahe lang sa iyo. And Lord, the words nga na-share ko sa imo kabataan sa mo, mga pulong gininga kung hindi mo pagupdan, mabudlay ang pag-intindi sa ilan. The Holy Spirit, I trust you. Na ikaw na iyang bahala. Magsugpon kag magdugang sa mga butang wala ko mahambal. Because Lord, limitado ako. Kag Lord, sa sini nga punto, Amay, kung ano man ang ilan nakuha, siliuhin na. Manging katulad sa isa kaliso, nga natisok sa mayo nga duta, kag Lord, magatubo ina siya. O Lord, nag-desire ako isa lagi, ng tanan mga kabataan, maka-experiensya, siya nang informesya mo, nga nagasiling ikaw, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. Lord, hindi lang na sa mga pastor o sa mga lagad mo, Lord, pero para na sa tanan, para ina sa tanan mga kabataan. Lord, right now, salamat. Salamat sa imong ginimo sa mundo nga this time. Lord, mag-celebrate kami sa ginimo siguro sa Kalbaryo. Kay Lord, dito nagsugod ang tanan. Sa ikaw naghatag sa imo kabuhi, nagula sa imo dugo.
Diin ang pulong mo nagahambal. Kung wala ka nag-ula sa iyong dugo, wala man kami kapatawaran sa namon sala. Kag Lord, ang silingon, impyerno ang amon padulungan. But thank you, Lord, sa dugo mo. Dilidhon nga dugo. Ginoo nga naghugas, nag-justify sa amon. Salamat kayo. Subong man sang imo lawas nga ginlaburan. Kay pagi sa labod, nag-ayo ang among balatian. Tanan nga balatian sa mga. In the name of Jesus. Pagi sa pag-ambit sa sining buhi, Ginoo, o simbolo na tinapay sa imo lawas, maangko nilang kayuhan. Subong. Bisan sila nga nagasunod subong. Via live streaming. Oh Lord, ay hanara sa hospital ang iba. O kung nagahigda sila. Oh, in the name of Jesus, pray namon kamo. Kagagaho magatupa sa inyo dira sa buong kung hindi man kamo. Ginadeclare na mo ng kayuhan. In the name of Jesus, you are healed. By the stripes of Jesus. Salamat. Bless mo ang imong kabataan sa buong. In Jesus' name. Magakato kamo ka magakuha.
ang pribiliyo. Ngayon nga bata, O Diyos, madala sa iyong templo, katulad sa kay Kristo Jesus, ang balukang bilaw siya, madala sa templo, sa iyong ginikanan, Maria Ginausi, ito ihalan. Lord, subong ari kami, mag-ari sa iyong templo, ari sa iyong katubangan, Ginoo inis, matabunan sa kaplito sa dugo, manahula sa cross, kag Lord, maproteksyonan siya sa tanan, O Diyos, na plano kag pag-atake sa kaaway. Gani ginadeklar namon nga wala singaw magkaaway makatandog sa iyo. No weapon formed against her, Lord, nga mag-prosper. Lord, gina-apply namon ang dugo ni Jesus Christ kung dito nagatabot sa iyo. Kag Lord, maproteksyonan sa tanan ni Grasya, sa tanan balatihan. Kag Lord, magadako siya nga may kahadlok sa iyo. Kag Lord, sa uli, magadako siya, mahimo siya ni mga kalamito. So, binabless namon siya sa mga kamitan sa sining kongregasyon, endorse, dinedicate, nagtugyan sa bugos siya sa imong tubangan, sa pangalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So God bless everyone. Hallelujah.